Ayan, na magandang araw muli mga kababayan. Ayan, saldi ko na naman mga kababayan. Sangkot na naman sa mga illegal na gawain. Ayan, kala natin sa may blood control lang ito, no? Maging sa DA pala mga kababayan, ay meron din kinakasangkutan to ng mga illegal na gawain mga kababayan. Kaya meron akong bidyong pakikita sa inyo kung saan nagsalita itong si Secretary Laurel, no, ng DA. Pakinggan po natin, no, sa halap ito ng mga sa hearing ng Kongreso. Pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation na hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Alright. Ayan mga kababayan. Saldi ko na naman yung binanggit, no, binanggit ni Secretary Laurel ng Department of Agriculture na ito nga itong si Saldi ko mga kababayan ay may humingi ng location naman, nagsulat na naman doon na humingi ng location para sa importasyon nitong mga isda mga kababayan, ano, at di nga pinagbigyan ito ni DA Secretary Laurel. Alam niyo mga kababayan, itong si Saldico, talagang ano to, na nabubuhay sa illegal talaga. Akala nga natin mga kababayan, ito sa flood control lang di ba? Akala natin flood control lang talaga to ang issue nitong taong to. Yung pala, dong sa may budget ng Department of Agriculture, nabanggit dito yung pangalan ni Saldico na nasangkot nga sa mga illegal na gawain mga kababayan. Talagang matindi ito kung bumatikos kay BP Sara nung araw at tinatawag niya magnanakaw itong si BP Sara, pero sa totoo lang pala itong taong to ang totoong magnanakaw talaga, no? Malakas ang loob nito, no? Kasi hindi lang sa may flood control, hindi lang sa DPWS, maging sa DA ay ibig sabihin may power siya, may galamay siya. Ibig sabihin meron sa likod nito kasi hindi kikilos to, gagalaw to nang wala siyang backup sa likod mga kababayan, kung saan talagang magsusuporta sa kanya o magpoproteksyon sa kanya mga kababayan. Alam nyo, nung hindi ko natuloy hindi lang pinutol ko lang kasi itong video na to, yung video na yun nung binanggit ni Secretary Laurel na ito nga si pangalan ni Saldico, nung nagtawanan yung mga tao doon sa may loob ng session hall, yung mga nanonood siguro, no, pati atas yung mga kapwa niya congressman nagtawanan Ba't nagtawanan? Kasi nga siyempre pangalan na naman niya ang nabanggit na naman doon. Talagang sikat na sikat talaga to si Saldico mga kababayan, no? Sikat na sikat talaga tong taong to sa mga kawalang hiyang gawain talaga. At ngayon nga nagtatago na, no? Nagtatago sa Saldico, pumunta ng Amerika. Ayan, hindi natin alam kung babalik pa yan mga kababayan, no? Hindi natin alam kung babalik pa yan. Kaya sana mapanagot talaga itong taong to, no? Talaga kung seryoso talaga ang ating gobyerno, no? Dapat talaga mapanagot tong taong to, no? At ito nga, no, meron akong nabasa dahil nga sa siyempre galit na yung taong bayan, no? At kagabi lang nagkaroon ng matinding rally diyan sa may Kongreso, no? Sa gabi na pero sinugod pa rin ito ng mga taong bayan na galit itong sa Kongreso, itong mga Kongreso na to. Ayaw ko lang itong umagang ito ay kung patuloy pa rin, ano, kasi talagang galit na, nagsalita na yung mga retired AFP at saka PNP, no? Talagang nagpaparami lang sila para talagang pasukin itong Kongreso na to. Ayan, talagang medyo kinakabahan na, no? Kinakabahan na itong mga congressman ito, mga tiwaling congressman ito. Sabi nga ng isang general, no, na retired, sabi niya, magpaparami lang tayo, susugurin natin itong kongreso na to, no? At mga tatakbo, ibig sabihin sila ang may mga kasalanan. Yung mga tatakbo huwag natin galawin, pero yung mga tatakbo, yun ang may mga kasalanan, uulihin natin yan, no? Talagang siguro baka saktan nila, no? Talagang siyempre sa galit ba naman ng taong bayan na ngayon, iba na yung sitwasyon ngayon kasi talagang
nawindang, no, yung mga taong bayan sa mga pagnanakaw nitong mga congressman na ito. Talagang hindi lang piso, thousand or billion, hindi lang milyon kundi billion at trillion na, makababayan, no? Umabot na ng trillion itong ninanakaw mga kababayan ng mga tiwaling congressman dito sa ating bansa. Kaya lalo naghihirap makabayan ng ating bayan, ano? Lalong naghihirap ang ating bayan. May nakita nga akong post ni BBM, no? Sabi niya, kung nagtataka daw siya ba't nangyari ito sa ating gobyerno, no? Yung pagnanakaw na ito, no? Sabi niya kung hindi lang daw siya presidente, sasama rin daw siya, no, sa rally para sa mga tiwali na mga ginagawa ng mga congressman. Ibig sabihin hindi niya alam na ba't nangyari ito. Inagsimula sa kanya to, di ba? Parang nagmamaang-maangan itong presidente natin, mga kababayan. Kung hindi dahil sa kanya at sa kanyang pinsan, hindi magkakagulo yung Pilipinas, hindi nagkakaroon ng ganitong sitwasyon ngayon na naghihirap ng maraming Pilipino. Napakataas na mga bilihin, mga kababayan. Alam naman natin yan. Talagang mga pangako niya na walang natupad, no? Ngayon sasabihin niya nakikiisa siya sa bayang sa mga Pilipino na kung saan nagrarally dahil nga sa matinding korupsyon dito sa ating bansa. Presidente siya, di ba? Presidency siya, dapat siya mismo ang nakakalam. Gumawa siya ng aksyon. Yung mga magnanakaw niya sa Kongreso, dapat palagutin niya, kasuhan niya, no? Ipakulong niya yung mga yan para madala yan, no? Kaya matindi na yung galit ng taong bayan. Ito nga, nabasa ko, breaking news ito, grupong piston maglulunsad na matigil pasa sa buong bansa. Ibig sabihin, ang piston, galit na rin yung grupong piston. Ito yung mga yung mga transport group, yung kababayan, di ba? Itong mga transport group na to, magkaroon sila ng tigil pasada sa buong bansa sa September 18. Ayan, bilang protesta sa malawakang korupsyon umano sa DPWH. Ayan, baka walang pasok yan, mga kababayan. September 18, tandaan na natin sa mga baka walang pasok yan. At simula na, no, ilang araw ng sunod-sunod na iba-ibang grupo itong nagrarally, no? At itong sa dating sa 21, ito, ang rally nila sunod-sunod na to, baka hanggang 21 na to, Hindi lang piston ang magrarally, mga kababayan, Kaya sa 21 ng September, ayan, dun sa may Luneta Grandstand, meron yan, iba-ibang grupo din yan, mga kababayan, no? At dito rin dito sa may EDSA Shrine, no? Ay meron din, mga kababayan, na mga rally din dyan. Kaya, ayan, open naman yan sa mga Pilipino na gustong pumunta at magpahayag ng kanilang damdamin at galit dito sa ating gobyerno, no, na patuloy na nagnanakaw, no? At itong si Bongbong Marcos ay nagmamaang-maangan lang, no, sa nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa. Para bang wala siyang alam-kalam, no? Presidente ka, wala kang kaalam-alam sa nangyayari sa ating bayan. Ano ka, di ba? Huwag mong lokohin ng taong bayan. Bukas na ang kaisipan ng taong bayan at kilalang kilala na yung gawain mula sa ama mo. Kung anong meron kayo, no? Talagang di kayo nagbabayad ng tax, no? At may binunyag din na basa ko to, no? Ay talagang si Ferdinand Marcos Sr. pala ay sangkot din pala sa nung kapanahunan niya dito sa may flood control, no? At nakalikom sila ng 10 billion kasama mga koronis niya, mga kababayan. Ibig sabihin, talagang sa panahon pala ng Marcos Sr. ay meron na talagang nakawan at may mga anomalya na patungkol sa may flood control na yan, mga kababayan. Kaya pala grabe ang pagbabaha sa ating bansa. Kunting ulan lang, yan na, buhos na yung ulan, talagang automatic, baha na, no? Apektadong lahat, negosyo, pati yung pag-aaral ng mga bata, pagpasok, no? Mga nagtatrabaho, apektado, no? Dahil nga sa matinding pagbaha, no? Hindi lang din sa may Metro Manila, kundi sa iba't ibang panig ng bansa, mga kababayan, ay nagkakaroon ng matinding pagbaha. Ayan. Kaya yan, hindi na talagang humusga, talagang langit na, no? Talagang tinatanggi-tanggi nila nung araw yung mga flood control na yan na maayos, no? At na-overwhelm, sabi ni Bongbong Marcos, na overwhelming lang at na ito'y nabangga lang ng
ng barko. Pero nung nakita niya, no, nung pumasyal siya sa mga lugar na kung saan ginawang flood control, ghost project pala, no. Ibig sabihin, niloloko pa lang siya ng kanyang mga tauhan sa DPWH, no. Niloloko lang siya tsaka sa may COA rito na kung saan talaga yung pera ay nagagamit lamang sa mga katiwalian. Kaya yan mga kababayan, na talagang abang-abang lang tayo sa mga susunod na kabanata, dahil alam naman natin talagang grabe na yung sitwasyon ngayon. Iba na yung galit ng tao ngayon. Talagang ayaw nang, dapat matigil na talaga itong nangyayaring corruption na ito. Itong si Saldico na to, dapat to panagutin to. Itong utak tsaka si Romualdez, utak to mga kababayan ng mga pagnanakaw diyan sa may Kongreso. At maraming mga kasabwat yan diyan sa Kongreso. Hindi naman lahat sa Kongreso ay may mga tiwali, no? Mayroon ding matitino dyan mga kababayan. At ang matitino na yan ay talagang hindi ko alam kung bakit di siya nagsasalita. Kung itong si Kiko Barsaga, no? Si Lebeste at saka si Renico ng Congresswoman, sila lang nagsasalita mga kababayan. Pero yung mga congressman na may mga tahid na dyan, matagal na sa Kongreso, ay tahimik lang mga kababayan, no? Talagang awang ko. Kaya tayo na, kumilos na tayo mga kababayan, at talagang iparamdam na natin paramdam na natin na tayo galit na sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kaya hanggang dito na lang mga kababayan ang ating update. Kaya kung bago lang ka lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe para updated ka sa aking ginagawang upload video. Bye bye po and God bless.